Hello everyone! Welcome to my tarot reading channel na Yang Sacred Space. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng aking mga clients from local to international. Kumusta po kayong lahat? Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-tarot reading kasi po kayo busy sa aking mga schedule, sa aking mga session, sa lahat ng aking mga services. Ngayon, ang ating tatalakayin, ang ating itarot divination, ito po ay request po, majority po sa aking mga clients. So ito ay tungkol po sa ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. So tingnan natin ang kanyang mga pangyayari ngayon, ang kanyang sitwasyon, ang kanyang mga challenge at ang kanyang mga outcome. So ang challenge sa kanyang career, sa kanyang health, sa kanyang relationship, ang ating titingnan at ang magiging outcome nito, posibleng outcome. So, ulitin ko, ang tarot reading, basta future, 75% lang po yan. Kasi nga tayo ay interconnected divine oneness. So, makakaapekto po tayo bawat isa. So, kung may mga negative, may mga positive. So, ngayon, ang future, ang incoming influences, may 75% lang po yan na pwedeng mangyari. So, may 25% pa rin na posibleng hindi mangyari. Depende po kung sino po ang malakas. Negative ba or positive. So, before tayo magsimula, paki-like, share, comment at paki-subscribe sa aking channel na Yang Sacred Space. At ulitin ko, hindi lang po tarot divination sa aking ginagawa. May mga spell castings ako, abundance spell, protection spell, binding spell, love spell at iba-iba pa. At may life coaching din ako. Ang life coaching po ay biohack po sa subconscious mind ng isang tao. So, palitan po ang negative mind ng positive po. So, it's about self-growth development. So, may base chart analysis din ako. So, base po ito sa inyong birthday at oras ng kapanganakan. So, ito po ay blueprint ng isang tao para po ang tao hindi mag-trial error sa kanyang buhay. So, para po tayo ay siguradong mag-success sa ating buhay. Ngayon, may Feng Shui din ako. So, ang Feng Shui po ay mag-space audit. Mayroong land formation, building formation. So, i-ano lang natin, yung diretso lang natin na pag-explain. So, ang importante talaga sa Feng Shui ay dapat ma-determine natin kung ano po ang dominant energy sa lugar mo, positive ba or negative, para po tayo ay makapag-harness ng mga positive energy or yung universal life force energy. So, ngayon, may Reiki healing din po ako. So, ang Reiki healing po, ulitin ko na ito ay nag-iisang healing. Nag-iisang, yung mag-banish sa lahat ng klaseng negativity from past life karma, from ancestral karma, at lahat ng klaseng black magic. So, ang Reiki healing lang po ang mag-transmute into light sa lahat ng mga negative energy. So, ngayon, simulan na po natin ang ating reading tungkol sa ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Okay. So, kuha tayo ng 7 cards. Yan. So, sa past, alam naman natin na magulo ang administrasyon po ng ating Pangulo ngayon. So marami pong nabuwag, maraming hindi nagkakasundo, maraming kaguluhan sa past. Ngayon naman sa kanyang present team, kasi tinitingnan ko dito ang lahat ng challenge po ng ating Pangulo. Challenge sa kanyang career, sa kanyang health, sa kanyang relationship, at ang outcome po sa kanyang mga desisyon. Ano po ang mga posibleng outcome sa kanyang mga desisyon. So ngayon, nakita ko sa kanyang present na sa career ay kailangan ng ating presidente na magbalik tanaw sa mga past actions niya. Kailangan niya ang pagrefleksyon at kailangan niya matuto sa mga nakaraan ng mga karanasan at pagkakamali niya. Kailangan niyang timbangin ng tama para makapagdesisyon siya ng tama. Kasi ngayon, kahit naman parang matapang siyang humarap sa mga tao, ay nakita ko na ano na siya, yung may malaki na siyang takot at pangamba sa kanyang pagbagsak.
So, nakikita ko din na parang, ano ba siya, pagod na siya, pero kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ipaglaban kung ano ang nasimulan nila. Kasi nga, yun nga, damay-damay na. So, ang challenges niya sa kanyang career, may mga taong dominante nagdomina po sa kanya. So, dun po ang problema. So, naalala ko yung sinabi ng ating former President Rodrigo Roa Duterte na weak leader po si Ferdinand, kung magiging presidente po si Ferdinand Marcos Jr. So, sa tingin ko may katotohanan po yan kasi nga hindi magkaganito ang bansa natin kung strong leader po siya. Kasi nga maraming nakigulo, maraming gustong maging presidente. So, nakikita nila ang weakness ng ating Pangulo kaya sila ay umarangkada. Yon. So, yon ang nakikita ko sa kanya. So, nakikita ko ang challenges sa kanyang career. Isa sa mga challenges din, mga stagnation. Pagtigil sa pagtungo sa kanyang mga layunin o plano. Marami pong hadlang, balakid, hindi po siya magtagumpay talaga sa kanyang mga plano. Kahit ngayon nakikita natin na para bang hopeless na kasi nga parang yun nga marami na nasisilaw po. Maraming tao nasisilaw sa posisyon, sa pera. So, parang hopeless ang bansa natin. Pero nakikita ko in the future na may katapusan, may pagbagsak, may renewal sa lahat. So, part of the process lang ang mga nangyayari ngayon. Masakit man, pero kailangan nating pagdaanan. So, yun ang nakikita ko. So, dito, hindi po siya magtagumpay. Ngayon naman, may nakita din ako sa kanyang, sa health challenge niya. So, may nakita akong problema sa spine, sa mata, sa nerve, sa braso at kamay. Insomnia, digestive system niya, may nakita akong problema talaga doon na parang tinatago sa publiko. So, parang ang sakit niyang yon ay parang grabe po yung sakit na yon sa digestive system. So, may nakikita din ako sakit sa balat, sakit sa emosyon at pag-iisip. So, yung mga nangyayari sa kanya ngayon, yon ang dahilan kung bakit lumala yung kanyang sakit. So, yung sakit na yan, nandyan na yan. But, ngayon lang lumala kasi sa mga nangyayari sa kanya ngayon. So, yun ang nakikita ko. At nakikita ko din naman sa relationship dito na may problema sa komunikasyon sa mag-asawa. So, hindi pagkakasunduan, alitan sa mga desisyon. So, sa mga desisyon kung sino po yung masusunod, yun po ang issue nila. So, may mga issue din sa mga pagtitiwala, mga problema sa pagiging tapat. May nakikita akong ganun. So, problema po sa ari-arian. Ang problema sa relasyon nila, isa na yung nag-control or may gustong mag-control or magdomina sa relasyon. So, may nakikita akong issue sa paggasto sa pera. Laging pinag-aawayan po nila yan. So, yun po ang nakikita ko. Ngayon naman, dito naman sa kanyang mental at emotional state, nakikita akong parang pagod na po siya makikumpit. Pagod na po talaga ang ating Pangulo. But, yun nga, sinasabi ko, kailangan niya ipagpatuloy kasi may marami sa paligid niya na laging yung nagsusulsol, ganon, na kailangan tapusin kung ano yung mga ginagawa nila. So, pero nakikita ko sa puso at isip ng ating Pangulo na napapagod na talaga siya at takot na talaga siya sa mga kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Yun. So, ngayon naman, may nakikita ako na sa advice card from the universe. So, yung mga injustices, so may nakikita akong bounce back po. So, divine timing lang po ang hinihintay sa lahat ng mga injustices na nangyari sa mga tao sa ating bansa. Kung sino man yung nakaranas ng mga injustices, may mga bounce back po yan. Akong nakikita. So, yun lang ang masasabi ko. So, dito naman sa kanyang outcome, may mga revelation pa na lalabas. So,
kailangan niya talagang yung need na pagbabago sa paraan ng pagtrabaho at paglutas ng mga problema. So ito ay sinyalis ito na kailangan na mag-ingat sa sa pag-iisip at mga kilos. Kasi nga marami ng tao na katuon sa kanila, maraming tao na gusto nang magbunyag ng katotohanan. So kung sino man yung nagbunyag ngayon, may mga iba pang magbubunyag talaga. So yun naman nangyari kay Saldico, yung na lahat na nangyari sa gobyerno ngayon, nandoon sa mga past reading ko. So tingnan nyo lang doon. So yung sinasabi ko na hindi nila inaasahan na magbulgar po sa mga pinagagawa nila. So yun na, lumabas na po. So ang tandaan lang natin na kung sa akala natin ay wala na itong katapusan, may katapusan po ito. Yun po ang ating talagang hihintayin at hindi tayo mawala ng pag-asa. So, ipagdasal lang po din natin ang ating bansa, ang ating presidente at lahat-lahat na kasi pag nakakapagod na magalit, nakakapagod na mag-curse, ganon, pagod na. Pati ako napapagod na rin sa kakagalit po. Galit na galit. Tayo lang po ang magkasakit. So, lahat ng pangyayari sa atin ngayon, ating ipagdasal na yung nakaupo nasa posisyon ay bigyan sila ng enlightenment po ng highest power at magsisi sa kanilang mga ginagawa. So, wala pong imposible po sa ating Panginoon. So, itong sa outcome po, so may nagtanong sa akin na makapagpatuloy ba si President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang yung termino. So, may nakikita po akong 75% na hindi. So, may 25% na pwede po siyang makapagpatuloy. So, may mga pangyayari na hindi natin inaasahan pero mangyayari siya. May twist po na mangyayari sa mga susunod. So, ito po ay positive outcome po sa lahat. Kahit pa sinasabi natin na parang ang tagal, parang pagod na tayo sa kahintay ng ganon, pero may nakikita talaga ako na pagbabago po sa ating bansa. So, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon at yung trust the process. Yun lang po. So, magandang gabi po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat.